Hello everyone! Welcome po sa aking channel. Nawa po kayo ay nasa mabuting kalagayan. At sa video na to ay aking ibabahagi kung bakit mahalaga na alalahanin natin ang Diyos sa ating kabataan. Ang stage ng pagiging kabataan ay masasabi kong pinaka-exciting part ng buhay dahil ito ay sumasalamin sa lakas, sigla, or kulay ng buhay ng tao. Dito tayo natututong mangarap, magdiskubre at sumubok ng napakaraming bagay. Ito yung pinaka-energetic at full of life na parte ng buhay ng tao. Parang kapag ikaw ay kabataan ay tingin mo sa mundo ay it is a big world out there that waiting for you to be discovered. Para sa akin, ang kabataan ay sumisimbolo ng kalakasan, ng self-discovery at passion. Kaya kadalasan naririnig natin sa mga matatanda na sinasabi nila na bata ka pa, marami ka pang mararanasan, marami ka pang mapagdadaanan. Because they know kung ano talaga yung buhay ng isang kabataan. At sa stage ng buhay nito ay may magandang pangaral ang sumulat ng Ecclesiastes sa kabataan na kung ito ay kanilang mababasa at maiintindihan, mai-apply sa kanilang buhay ay tiyak na magkakaroon sila ng karunungan kung paano mamuhay ng tama sa kanilang kabataan. Ecclesiastes 12 verse 6 to 7. Yes, remember your Creator now while you are young, before the silver cord of life snaps and the golden bowl is broken. Don't wait until the water jar is smashed at the spring and the pulley is broken at the well, for then the dust will return to the earth and the spirit will return to God who gave it. So kapag sinabing to remember is to retain in mind, to think again, to retain in memory, huwag kalimutan, laging isip-isipin ang lumikha sa atin. We have to remember that we are created for a purpose. Nilikha tayo ng Diyos ng may layunin. May dakilang manlilikha na nag-isip at nagdisenyo sa iyo at sa akin. Sabi niya doon sa Psalm 139 verses 13 to 14, For you created my inmost being. You knit me together in my mother's womb. I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful. I know that full well. Everything that you are, your physical features, your skills, your ability, your talents, your personality, are all thought by God. Ginawa ka niya na ikaw para ma-fulfill mo yung purpose niya sa buhay mo. At kapag nagagawa mo yung purpose mo sa buhay, you are the most fulfilled, satisfied, and fruitful individual. Pero halimbawa ay hindi mo pa alam ang purpose mo sa buhay. Paano mo ito malalaman? Kanino ka pa ba lalapit kundi sa mismong lumikha sa'yo? Ang gustong-gusto mong gawin or kung ano talaga yung hilig mo ay isa ring clue na maglilid sa'yo para matuklasan mo ang iyong purpose. Meron isang contestant sa isang international talent show na napahanga lahat ang judges at ang audience dahil sa kanyang husay sa pagtugtog ng saxophone. At nung siya ay tinanong kung ilang taon na daw ba niyang ginagawa ito, sabi niya, bata pa lang siya ay ginagawa niya na ito. At nung tinanong ulit siya, sabi niya, nakikita niya ba ang kanyang sarili na ito yung magiging career niya or profession niya in the future? At sinagot niya with all confidence na, I was born to do it. So, in his young age ay nakita niya na ang kanyang purpose sa buhay. At yun ay ang tumugtog ng saxophone. Para sa mga kabataan, ay I hope na sa iyong murang edad ay maalala mo ang Diyos. And may you invest your life in discovering your purpose. Sabi ng marami ay, bata ka pa, just enjoy life. Yes, that is good. But I hope na along that enjoyment ay matutunan mo na masaliksik or maging intentional ka sa pagsaliksik mo sa purpose mo sa iyong buhay. Choose the right path and choose the right people to be with and make wise decisions dahil ito ang maglilid sa iyo sa tamang purpose mo sa buhay. Ang napakagandang result nito kapag bata ka pa lang ay nalaman mo na yung purpose mo sa buhay is you will live a meaningful and fruitful life and God will use you to be a godly influence sa iyong family, sa iyong friends, sa iyong school,
or to the people around you. And that will make a lasting impact in their lives. Sabi ni late Dr. Miles Monroe, the greatest tragedy in life is a life without purpose. So habang bata ka pa or hindi mo pa alam ang iyong purpose sa buhay kahit na anong edad mo ngayon, learn, discover, and know your purpose in life. You ask God, you draw near to God, and discover your purpose. And He will surely show you kung ano yung pagkalikha niya sa iyo, kung ano yung purpose niya sa buhay mo. To remember our Creator in the days of our youth is to know that we are created for relationship. Tayo ay nilikha ng Diyos ng may emotions. We laugh, we cry, we love, we are scared, we are excited, we are happy, we are nervous. And the best way na ma-express ang mga ito is through our relationship with each other and with God. Because we are created as emotional beings. Through these emotions ay nai-express natin ang ating pagmamahal, ang ating pagsamba, ang ating pasasalamat sa Diyos. Kaya napakahalaga na magkaroon tayo ng personal na relasyon sa Diyos. Because God is a relational God. He desires fellowship with His creation at tayo yun. This is one of the most important decision na pagdidesisyon na ng tao na piliin niya na magkaroon ng personal na relasyon sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. But it's a tragedy na napakaraming tao na walang relasyon sa Diyos, walang pakikipag-ugnayan sa Kanya. They choose to live a life na kung saan ay wala ang Diyos. They put aside God in their lives. Kaya kung ikaw ay isang kabataan or malakas ka pa, don't forget to remember your Creator. Huwag maging abala sa kung anumang mga bagay na itong mga bagay na rin na to ay siya ring magpapalayo sa iyo sa Diyos. Maraming pwedeng idahilan ang tao kung bakit ayaw nila or they neglect or they choose to ignore God in their lives. Sasabihin nila, bata pa ako para dyan. O kaya, ay maraming bawal. O kaya, hindi ko magagawa yung gusto kong gawin kapag naging maka-Diyos na ako. O kaya ako ay isang makasalanan. Hindi ako karapat-dapat na lumapit sa Kanya. Maraming reasons, maraming alibay, maraming dahilan. Pero hindi nila nakikita na ang tunay na nais ng Diyos para sa tao ay makapamuhay ng masagana, ng naaayon sa Kanyang kalooban. God intended to us to live a life to the fullest, na siya yung magiging sentro nito. Because that is where the true life is. Having a fruitful, growing, and personal relationship with God. Maraming nakaka-miss out nito. Yung iba ay kung kailan dumating yung pagsubok, kung kailan wala na silang lakas, kung kailan ay nandun na sila sa takip silim ng buhay, ay sa kanila maaalala ang Diyos. Pero pwede namang hindi, pwede namang sa kabataan mo pa lang, ay pwede ka nang makipagrelasyon sa Diyos. To remember your Creator in the days of your youth is to know that you are created to glorify God. Ang isang dahilan ng ating pagkakalikha ay para mapurihan natin at masamba ang Diyos. Ano man ang ating ginagawa, maliit man ito o malaki, ngunit ito ay naaayon sa kalooban ng Diyos. Ito ay ginagawa natin ayon sa ating paggalang at pagmamahal sa Kanya. Ang Diyos ay naluluwalhati dito. Ang ating buhay ay ating pahalagahan at ialay sa Diyos dahil ito ay pagpapakita ng pagluluwalhati sa Kanya. Ang ating mga talents, skills, giftings, and abilities, kapag ito ay ginagamit natin para sa Diyos, ay nabibigyan natin siya ng luwalhati. May purpose ang mga ito dahil dinisenyo tayo ng Diyos para mai-reflect or maipakita kung sino siya. Sa pamamagitan din ng ating pakikinig at pagsunod sa Diyos, ay nabibigyan siya ng luwalhati. A simple act of obedience na kahit minsan sa tingin mo ay ito ay nonsense or it doesn't make sense, but if it's done according to the will of God, naluluwalhati ang Diyos doon. Naway makatulong ang video na to sa iyong paglago sa relasyon mo sa Diyos. God bless you.